Sumugod sa Mendiola ang ilang estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Kamaynilaan. Pilit nilang inalis ang mga barikada, kaya sumunod na ang pakikipaggirian sa mga pulis. Nagkaroon ng tulakan at hampasan. Ilang estudyante na rin mismo ang umawat sa nagpupuyos nilang mga kasamahan. Pagkatapos, pumayag na ang mga pulis na magdaos sila ng programa para iparating ang pagtutol sa mungkahing tapyasan ang budget sa edukasyon. Bago magmarcha patungong Mendiola, nauna nang nagtipon ng mga estudyante sa Plaza Miranda sa Quiapo. Nagsunog sila roon ng effigy ni Pangulong Aquino. Balita mula sa bansang Indonesia. Nagpapakitang gilas ang isang eroplano sa air show nang bigla itong bumagsak matapos magpasirko-sirko sa ere. Papalapag na sana ito nang biglang mawala ng kontrol at bumagsak. Wasak ang eroplano at nagliyab. Buhay naman ang piloto pero critical pa rin ang kondisyon sa ospital. Idinaos ang air show para ipagdiwang ang ika-200 taon ng lungsod ng Bandung. Kaya naman daan-daan ang nakasaksi sa malagim na aksidente. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Bilang pagkikiisa ng GMA Kapuso Foundation sa World's Heart Day sa linggo po yan, isinagawa po natin ang libreng ECG o electrocardiogram test. Katuwang po natin dyan ang high precision diagnostics, handog po natin sa mga kababayan nating may nararamdamang kakaiba sa kanilang puso. Nakaraang taon, inakala ni Aling Carmen na hindi na siya mabubuhay matapos tamaan ng mild stroke. Sa awa ng Diyos, naligtas ang kanyang buhay. Subalit simula noon, araw-araw na siyang umiinom ng mga gamot para maiwasan ang high blood pressure. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Tapos parang kinukurot. Kaya't ang mister na si Mang Fidel, di maiwasang mag-alala sa kanyang kalusugan. At dahil minsan, nakakaramdam na rin siya ng pagkahingal pag nagtatrabaho. Sumailalim na rin siya sa libreng ECG o electrocardiogram. Sa pamagitan ng ECG, nakikita ang electrical activity ng ating puso. Actually, wala naman sa edad yun, kahit bata pa po pwede, lalo na kung may simptomas. Laling mga batang may congenital heart problem, medyo nag-chest pain ka, marami ka ibang nararamdaman, kailangan na rin siguro magpa-ECG. Parehong normal ang naging resulta ng ECG test ni Nanay Carmen at Tatay Fidel. Ipinakonsulta rin natin sila sa doktor. Nakakatulong sa lahat ng nangangailangan. Maraming salamat sa inyo. Isa pa sa maraming napaglingkuran natin ng libreng ECG test ay si Aling Leonila. Dito, nalaman na may problema siya sa puso. Findings natin, malaki yung puso niya. That is based on ECG lang. Pero syempre, para ma-assess mo talaga yung size ng heart kung lumaki o hindi, kailangan mo magpa-2D echo. Hindi ko alam. Basta yun lang. Parang lagi ako nahirapan huminga. Maraming salamat ho sa mga tulong at yung pagtulong sa tulad namin. Kaya't payo ng mga doktor, alagaan ang ating kalusugan at ang ating puso. Mahigit 100 kababayan po natin ang napaglingkuran ng libreng ECG test. 30 pasyente po ang nakitaan ng abnormal na resulta. Base po yan sa initial reading. Karagdagang pagsusuri ang kakailanganin nila. Samantala, magpasalamat po tayo sa High Precision Diagnostics at sa Henlin sa pagbibigay ng pagkain sa ating mga volunteers. Sa Unilab din sa pamahagi ng libreng gamot sa mga sumailalim sa libreng ECG. Maraming salamat po sa inyo. Susunod, Michael V. Masama ang loob sa isang airline dahil sa pagpapababa sa kanya at kanyang pamilya sa eroplano. At balikan ang mga eksena sa kasalan sa gitna ng Bagyong Ondoy noong isang taon. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.